then lalong madadagdagan naman ang issue. Kamusta na kayo dyan? Kamusta na kayo, guys? Naman tayo. Antok talaga. Kamusta na po kayo, guys? No? So, dapat ako'y magkape para ko hindi antukin. Kamusta na po kayo dyan, mga kaibigan? Marami po tayong topic, no? So, dyan lang po kayo, stay tuned at marami po tayong topic. Magpapaiyak na naman tayo ngayon ng mga DDS. As usual, tuwing live natin, nagpapaiyak tayo ng mga DDS. Sabi tuloy sa akin ng kaibigan ko, etong si Admin Rich, kapag nagla-live, lagi na lang nagpapaiyak ng DDS. Sabi niya. No. Grabe to si Admin Rich po nagsalita. Tumatago sa buto, sa kalamnan ng mga DDS. Grabe magsalita to. Giiyakan yung mga DDS sa page niya. Sabi ng kaibigan ko kasi nakita niya nakita niya nung nagla-live ako. Ay, nanonood din pala siya, pero silent lang. Hindi siya nagko-comment. Sabi niya, grabe ka, Admin Rich, kapag nagla-live ka. Talagang umiiyak yung mga DDS. Grabe, no? Sabi ko, kasalanan naman nila yan, di ba? Kasi, kita mo naghihirap ako na mag-explain dito, na magsalita dito, may mga topic. Pagkatapos, biglang magtatanong sila ng mga tanong na nonsense. Diba? So, kapag nagtanong sila ng mga tanong na nonsense, tsaka mga komentaryo na nonsense, sige, ganun pala, sige, iyakan tuloy sila. Iyakan. Danilo Abellano. Hello po sa iyo, Danilo. Yan, salamat po sa pag-drop by dito po sa ating live. Ako po si Admin Rich, kung hindi pa ako kilala. Ako po si Admin Rich. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe na rin po ako, no? Mga kaibigan, ako po ay isang pro-admin, pro-Marcos, pro-PBBM vlogger, no? At tayo po ay palagi nakasuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, kahit na siguro mawala na lahat ng mga supporter, ng mga vlogger, nandyan pa rin ako sa suporta sa ating Pangulo. Diba? Shalom from Israel. Maraming salamat. Kamusta ka na dyan sa Israel? No? Danilo Abellano, kamusta na dyan? Kamusta na ang sitwasyon nyo dyan, no? Sa Israel? Diba? Naghahagis pa rin, naghahagis talaga yun, parang hagis yun. Nagbobomba pa rin ang Israel, di ba? Naghahagis pa rin sila ng mga missile sa Gaza o sa lugar ng mga Palestine. So, kamusta na kayo dyan? Ingat, no? Kasi, ito talaga sana, no? Ito ang prayer ko talaga na yung Israel at saka yung Hamas or yung Palestine ay talagang yung mag-peace na talaga sila, no? Yung peace na talagang peace, hindi yung peace ngayon tapos mga ilang months, ilang taon, bakbakan na naman pagkatapos meron na namang maggaganti pagkatapos, syempre ang Israel hindi pumapayag na ganun-ganun lang, talagang nagre-retaliate sila, no? So sana peace na talaga, no? Peace on earth. Mas maganda kasi mabuhay sa mundo kung tahimik, di ba? Tahimik. At saka sana tumigil na rin yung Ukraine at saka Russia. Magsitigil na sila sa kanilang paggigera, di ba? Kita nyo guys, Eto, ang sinasabi kasi, di ba, history repeat itself. History repeat itself. Ang history na nangyari noon ay palaging meron niyang panahon na yan ay nauulit. Katulad na lang ng mga pandemic, mga kaibigan, pandemic. Ang pandemic ay hindi lang nangyari na nung 2019. Marami na pong dumaang pandemic, no, sa buong mundo. So, inuulit lang po yung history, no? Inuulit lang. Tapos, gera. World War
yung sumiklab yung digmaan, no? Tapos nagkaroon ng World War II. Yan, o, di ba? Grabe nangyari, devastation. So, sana wag na magkaroon ng World War III. Sana peace na, no? Yung mga tao sa mundo at yung mga bansa, peace na sana. Kaso paano ba naman magiging peace kung merong mga bansa na greedy sa kapangyarihan at sa power? Paano ba magiging peace? Katulad natin, peace tayo. Peace-loving nation. Pero, tayo naman ay binubulit ng China pagdating sa West Philippine Sea. Alangan namang baw lang tayo ng baw. Okay lang din natin ipagtanggol ang ating sarili, di ba? So, yan ginagawa ng ating Pangulo, pinagtatanggol natin ang ating sarili. At hindi natin ibinibigay yung mga gusto ng China. So, ano ba yung gusto ng China? Gusto ng China, umalis tayo sa West Philippine Sea. Kanila yan. Huwag nating pakialaman. Huwag mag-fishing dyan dahil kanila yan. Yan ang gusto ng China. So, hindi naman po pwede yan. No? At gusto rin ng China ay pag sinabi nilang, wag tanggalin niyo yung mga EDCA. Huwag kayo mag-EDCA. Dapat huwag mag-EDCA. Ganun po, no? Kung ano yung gusto nila, kung ano yung ayaw nila, dapat gawin mo. Which is, ano yan? Hindi naman nila tayo sakop. Pilipinas tayo. Hindi tayo China. Hindi nila pwedeng diktahan kung ano ang mga gusto natin, kung sino ang ating kakampi, kung saan tayo, hindi nila tayo pwedeng diktahan, di ba? Dahil tayo ay isang sovereign nation. Di ba? Okay. Fernando Canlas, correct po, madam. Yes, salamat po kay Fernando Canlas. Uy, Fernando Canlas. Kaano-ano mo kaya yung pupil ko dati? No? May pupil ako dati, Canlas. Canlas ang apelyido niya. Yan. And Ferdy Cruz, hi din sa iyo, Ferdy Cruz. Salamat sa panonood. Salamat po. At saka si Duday, hello po from Australia. I love PBBM. Ay, hello Duday. Kamusta ka na dyan, Duday? No? Kamusta na sa Australia? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan palagi. At salamat sa panonood, no? At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa atin pong YouTube channel, pakasubscribe na rin po. At kung kayo ay may Facebook, baka naman, pwede nyo rin akong subscribe. Hanapin nyo po yung Admin Rich or Rich Admin TV, no? Hanapin nyo po. At meron din po akong TikTok, Admin Rich, no? So, yun po, no? Salamat po. Ay, salamat din po kay Mia Asterdig. At saka salamat din kay Angel Bistro na isang DDS na bugok. Salamat sa panonood. Angel Bistro na isang DDS na bugok. Mahalata mo kasi pag DDS kasi isa lang yung sinasabi. Fernando Canlas, sobrang lakas po ng ulan ngayon dito sa Magalang, Pampanga. Ay, naku, ingat po kayo dyan, no? Fernando Canlas, at saka kung kailangan yung lumikas, no? Lagi kayong mag-update, no? Kung ano yung sinasabi ng inyong LGU. Kung dapat bang lumikas o ano, nasa risky ba kayo na area or nasa malapit ba kayo sa mga ilog-ilog, no? So, kung nasa malapit kayo sa mga ilog o sa mga dagat, no, ay maglikas, no, lumikas kayo kung patuloy na lalaki, no, yung tubig, no, yung wave. Yan. Ay, hindi niya marinig. Hindi ko po gaano marinig. Ay, hindi mo gaano marinig? Sandali. Tingnan ko kung okay ba. Yeah. Sandali, tingnan ko kung okay ba. Yeah. Malakas naman. Baka kailangan mong lakasan ang iyong cellphone. Yan. Lakasan mo po, Fernando Canlas, no? Lakasan mo po ang iyong cellphone para po marinig niyo. Yan. Clear po rito sa akin, ma'am. Yes.
So baka hindi lang po nalakasan, no, ni Fernando Canlas, no? So lakasan po ninyo para malakas po at loud and clear. Sabi ni Allen Andrial, loud and clear po, Ma'am Admin Rich. Yan. At saka si Duday, clear po rito sa akin, Ma'am. Yan. Yan. At saka si Ferdy Cruz. Salamat din, Ferdy Cruz. Dito nakurap din ang Mega Dam. Oo nga, no? Tsaka si Jose Frias. Oy, meron din akong pupil dati, no? Frias ang apelyedo, no? Yan, okay. At si Moises Zapata, dapat nga bang baliin ang batas? Dapat magsilayas na sila dyan pag ganyan ang katwiran ng mga senador. Ito kasi, ang sinasabi kasi ni Marcoleta, no? Si Marcoleta, alam mo yung galawang DDS. Gagamitin ang lahat ng loophole, gagamitin lahat ng kahit yung pinaka maliit na detalye ng sinasabi ng batas, gagamitin lahat yung legalistic, no, yung legality, gagamitin ang lahat para lang makalusot. Yan po yung ginawa ni Marcoleta eh. Bakit? Kasi tingnan mo nga kaibigan, pinagtatanggol niya mga diskaya. Ang gusto ni Marcoleta na maging state witness ang mga diskaya. Pero nga, ito kasing DOJ, ito guys paliwanag ko sa inyo. Ang DOJ po, Department of Justice, meron silang karapatan kung paano nila iraran o paano nila gagawin yung kanilang witness protection program. Ang Secretary of Justice ay merong karapatan na ayon po yan sa ating Constitution na binibigyan ng karapatan ang Secretary of Justice on how to run the witness protection program. Hindi ibig sabihin na wala naman sa batas na kailangan ibalik muna ang pera bago mag-witness protection. Hindi porket wala sa batas ay hindi mo na pwedeng gawin na ipabalik ang pera. Unang-una sa lahat, the clamor of the masses, the clamor of the Filipino people, ibalik ang ninakaw. Yun ang unang-unang clamor ng Filipino people, ibalik ang ninakaw. At ang ninakaw ay hindi lang milyones, kundi bilyong-bilyong salapi. At pinakita pa ito, no, when they flaunted their wealth in an interview, no, sa TV. Pinakita nila yung kanilang 40 luxury cars at yung iba pang mga cars na regular cars. So all in all, umabot sa 100 plus. So doon pa lang grabe na Pagkatapos yung kanilang mansion, yung kanilang mga properties, grabe mga kaibigan, grabe ang pagnanakaw ng mga diskaya. In short mga kaibigan, kung ikaw ay talagang sincere na maging witness, no? At maisama ka sa witness protection program, kung sincere ka talaga, dapat ay sincere ka na unang-una, tell everything. Wala kang itatago. Tell everything. Wala kang itatago. Pero sa case ng mga diskaya, anong ginawa nila sa Senate? Nagbanggit sila, puro congressman. Wala nga silang sinabi about senator Tinatanong ni Jinggoy, meron bang kasamang senador dyan? Anong sabi? Wala. So, kitang-kita na ang diskaya, hindi siya nagsasabi ng totoo. Merong half-truth ang sinasabi niya. May totoo, pero 50% kasinungalingan. At hindi niya sinasabi lahat. Ang kanyang affidavit nasa 2022 onwards lang, which is hindi dapat. Dapat sabihin mo lahat. Yung sinabi kasi niya 2016 siya nag-start, dapat 2016 sasabihin na niya 2016 onwards kung talagang gusto niya na makasama sa witness protection program. Pangalawa, bakit kailangan niyang isoli ang pera? Bakit ginigiit ni
Lacson at saka ni DOJ Secretary Boying Rimulya na kailangan nilang isoli ang pera. Which is, si Marcoleta ay talagang pinagtatanggol yan ng gusto, na nagmumukha na siyang lawyer ng mga diskaya. At ginagamit ni Marcoleta ang legality, yung batas. Sinasabi niya, wala namang nakalagay sa na kailangang isoli muna kasuhan niyo muna. Kasuhan niyo. Pagkatapos pag napatunayan niyo sa kanyang habulin yung mga kayamanan. Which is, hindi po pwede yun, mga kaibigan. Kasi kita mo kung mag-a-apply ka sa Witness Protection Program, at kitang-kita naman na hindi ikaw yung least guilty, kundi ikaw pa nga yung masasama sa most guilty. So ibig sabihin, marami ka talagang nanakaw at naipakita mo yan sa interview, 'di ba? At sa maraming bagay na ipakita mo na marami kang nanakaw. So ang clamor ng taong bayan, ibalik ang ninakaw. Ngayon ganito yan. Ganito. Kung igigiit ni Marcoleta na wala naman sa batas hindi naman yan, dapat hindi ganyan kasi wala sa batas. Mali si Marcoleta doon. Kasi kung gusto mo talaga na makasama ka sa Witness Protection Program, magbalik ka muna ng pera sa gobyerno. Dahil unang-una sa lahat, ninakawan mo na nga ang gobyerno, ninakaw mo na nga ang bilyong-bilyong pera sa gobyerno, sa taxes ng taong bayan, pagkatapos magpapakover ka pa sa Witness Protection Program. Alam mo ba kung sino ang gumagastos? Kapag si Diskaya ay kinover ng Witness Protection Program, ang gagastos na naman ay ang gobyerno. So para na naman tayong ginisa sa sarili nating mantika, tayo na mga mamamayang Pilipino, kinuhaan na naman ang taxes natin. Tumbang tayo na nga ang ninakawan, pagkatapos tayo na naman ang magko-cover sa kanyang Witness Protection Program na kung saan siya ay isasama. Tayo na naman ang magko-cover noon. Kasi magbabayad ng mga bodyguard na babantay sa mga diskaya. Pagkatapos magbabayad pa ng mga safe houses. Pagkatapos papakainin pa yan sila kung ano-ano pa. Magastos po. Eto sa pagkakaintindi ko at sa pagkakaalam ko, gumagastos ang gobyerno kapag meron tayong kinocover sa Witness Protection Program, ang gobyerno ang gumagastos. So yun bang tipong tayo na nga ang ninakawan, pagkatapos gagastosan na naman natin ang diskaya para maging safe sila? Makes sense. Kaya itong si Secretary Boying Rimulya at saka si Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee, naging lang sila practical, mga kaibigan, practical. Kasi tayo na nga ang ninakawan pagkatapos ayaw magbalik ng pera. Yun bang parang siga si Marcoleta na hindi, i-undergo nyo sa sa DOJ sa protection program, i-undergo nyo yan. Huwag nyo munang ipabalik ang pera. Hindi naman kailangang ibalik ang pera. Ano yan? So dito mga kaibigan, kitang-kita na etong si Marcoleta ay tila abogado ng mga diskaya. At tila pinagtatanggol niya ang magnanakaw. Guys, ganyan ang mga DDS. Nakita niyo naman siguro kung magkano ang nanakaw ng mga diskaya, pero pinagtatanggol ng mga DDS. Iba ang utak ng mga DDS. Iba. Baluktot talaga. Baluktot. So galit na galit sila ngayon. Binibend daw. Binabali daw ang batas. Sina Lacson daw, sina SOJ Rimulya, binabali daw ang batas. Sabi pa ni Marcoleta, pwede daw madisbar si SOJ Rimulya. Pero mga kaibigan, maraming lawyer ang nagsabi na tama si Rimulya. Tama si Boying Rimulya. Bakit?
Kasi nga naman, eto po ay hindi simpleng pagnanakaw. Special case ito, guys. Hindi ito simpleng pagnanakaw. Grabe ang ninakaw, bilyong-bilyon. At ang laki ng perwisyo sa sambayan ng Pilipino. Pagkatapos ilalagay mo sa Witness Protection Program ng ganun-ganun na lang na hindi binabalik ang pera. Kung talagang seryoso sila na mailagay sa Witness Protection Program, tell everything. Pagkatapos ibalik nyo ang pera. Then, pwede kayong i-cover ng Witness Protection Program. Ano kayo, hello? Ninakawan nyo na ang gobyerno, ninakawan nyo na ang mamamayang Pilipino, pagkatapos poproteksyonan pa kayo. Sino ang magbabayad ng pagpoprotekta sa inyo? Tayo na naman. Taxpayers' money na naman yan. Magbabayad para sa safe house nila, magbabayad para sa pagkain nila, magbabayad para sa mga bodyguard nila, magbabayad para sa everything, para sila ay maging safe. Tayo na naman, kukunin na naman yan sa kaperahan, sa kaban ng bayan. Hindi nyo ba nauunawaan yan, mga DDS? Yan ang dahilan kung bakit kailangang magbalik muna sila ng pera bago sila magpaprotekta sa gobyerno. Make sense? Kung hindi nyo pa maintindihan yan, napakasobrang bugo. Ang sarap nyo. Sobrang bobo nyo na talaga. Kung hindi nyo pa talaga yan maintindihan, sobrang bugok nyo na talaga, mga DDS. Yan na. Kung hindi nyo pa naintindihan yan, sobrang bugok nyo na, mga DDS. Ha? Grabe. Sobrang bugok nyo na talaga, mga DDS, kung hindi nyo pa talaga naintindihan yan. Hindi na kailangan na nandun sa batas. Hindi na kailangan yun na nandun sa batas. Dahil ang DOJ, sinasabing sa Constitution, ang DOJ ay merong karapatan na mag-formulate how to run the Witness Protection Program. Kahit sabihin mong wala sa batas yan, this is a special case. It's not an ordinary pagnanakaw. Hindi ito ordinaryong pagnanakaw. This is a special case na ang sambayan ng Pilipino ang ninakawan ng bilyon-bilyon at lahat tayo buong Pilipinas ay naperwisyo dahil sa ginawa nilang kalokohan sa flood control projects. Pagkatapos ayaw niyong ipabalik ang pera. Grabe kayo Grabe kayo. Masyado kayo. Kumakampi talaga kayo sa magnanakaw. Kung sino yung kinakampihan nyo, refleksyon yan ng inyong pagkatao. Kung kinakampihan nyo ang mga diskaya, refleksyon yan ng pagkatao nyo. Kurakot kayo, kurakot. At magnanakaw kayo. Tahasan kong sinasabi, lahat ng mga nagtatanggol sa mga diskaya kaysa pera ng taong bayan, lahat kayo kurakot, magnanakaw kayong lahat. Yan ang totoo. Lahat ng nagtatanggol sa mga diskaya na wag nang ibalik ang pera, lahat ng mga nagsasabi na wag nang ibalik ang pera, magnanakaw kayong lahat dahil pinagtatanggol nyo ang magnanakaw. At baka kayo din nakinabang, baka binigyan din kayo ng mga diskaya ng pera, kaya gano'n na lang ang pagtatanggol nyo sa mga diskaya. My God, imbis na ang mamamayang Pilipinong ipagtanggol nyo, akala ko ba galit kayo sa korupsyon? Akala ko ba nandun kayo sa rally dahil nilalabanan nyo ang korupsyon? Ngayon na pinapasauli sa mga diskaya ang pera, ayaw ninyo mga DDS? My God, napaghahalata. Ubos na ba ang pera na pinaghatian nyo? Ubos na ba ang bilyong-bilyon na pera ng sambayan ng Pilipino na pinaghatian nyo kaya ayaw nyong ibalik? Baka ubos na. Kahit sinong lawyer ang nagsabi, basta yung lawyer na hindi baluktot ang utak at hindi DDS, sino nagsabi? Na ang DOJ, may karapatan sila, meron silang mandato on how to run the Witness Protection Program.
Hindi mo sila pwedeng utusan. At tama lang ang ginagawa ni DOJ Secretary Boying Rimulya